So sa pinakabagong balita nga ngayon sa kampo ng TNT, mukhang mas mapapaaga pa ang pagbabalik ni Jordan Heading sa hardcourt para sa kanyang TNT debut. Dahil sa ini-activate na nga agad ito sa lineup ng TNT tropang 5G kasama or kasabay itong bagong TNT player na si Mike Nieto. So sa pagpasok nga ni Jordan Heading and Mike Nieto, nalagay naman sa unrestricted free agent list with salary to pay itong sila Ping Eximaniano and rookie ng TNT na si CJ Payawal. So makikita nga sa mga latest update ng TNT sa kanilang social media account na umattend na nga po ang dalawang ito na sila Jordan Heading and Mike Nieto sa nangyaring ensayo ng TNT na kung saan mapapansin sila'y nagpapakondisyon na din. So abangan at tingnan natin kung kailan makikita ang dalawang ito na mag-debut sa bagong koponan nila na pagseserbisyuhan na TNT tropang 5G. At dito tayo sa inaasahan na madaragdag sa lineup ng Barangay Ginebra. Kung matatandaan nyo noon o na to lang bago dumuti sa LA bilang head coach ng Gilas Youth ay nilagay nga po ito sa pagiging unrestricted free agent with salary na kung saan sa pangyayaring iyon ini-activate naman nang pumalit sa pwesto na si Jason David na kung saan naging positive nga po ang pagkakadagdag nito sa lineup ng team na kung saan nasama pa nga po sa regular rotation itong si Coach Tim Cone. So pinakita talaga na deserve siya na makakasama sa rotation ng Ginebra dahil hindi lang naman yung puntos yung tinitingnan dito kay Jason David. Yun bang kung paano siya magtrabaho sa depensa at sobrang sipag talaga. Bukod pa dyan alam na niya yung role niya sa team. Kaya naman ngayon inaasahan sa pagpasok muli ni LA Tenorio sa final lineup kapag ito'y ini-activate na may player na possible alisin talaga. So kung titingnan naman natin, malabo kung si Jason David pa ang tanggalin muli dahil nakita naman yung halaga nito sa team. Yung bang kakayahan na itutulong niya every game since nang may activate siya. Kaya kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang possible maalis sa active lineup or active roster ng Ginebra ngayon? At dito tayo patungkol kay Paul Zamar. Matatandaan namang nito lang nakumpleto na ni Paul Zamar ang 9 months of rehabilitation mula sa kanyang pagre-recover sa nangyari sa kanyang ACL injury. Batay sa report, binahagi ni Paul Zamar na pinayagan na nga siya ng doktor bumalik sa practice dahil very good nga raw ang recovery nito na kung saan walang setback, walang maga at wala daw naging problema sa muscles niya at kung saan walang sumakit. Bukod doon so he cleared na nga raw siya para magbalik ensayo. At ito na nga, sa kabila nga po ng magandang balita, ito't nasundan agad ng pagka-disappoint na pangyayari sa nasabing manlalaro matapos i-inform ito na hindi na ire-renew pa yung kontrata niya. So sinabihan daw siya na hindi na ire-renew ang kontrata niya. So matatandaan namang Northport ang may hawak kay Paul Zamar. So ito na sana yung comeback niya. Kaya lang sa kasamaang palad, yung good news nasundan agad ng bad news. So sayang din kung tutuusin ang talent ng player na ito. Napakahusay pa naman itong point guard. Mahusay na scorer, good passer at higit sa lahat, sobrang eksperyensado na rin talaga sa basketball. At dito tayo patungkol kay KQ or Kevin Kembao. Ika nga, future secured. So lumagda na nga po ng 3 taong contract extension si Kevin Kembao para sa team ng Goyang Sono Sky Gunners sa KBL. So batay sa paglilinaw, ibig sabihin di umano. Rito sa report dito na kung hindi man di umano pala rin ang ating kababayan na si Kevin Kembao na makapaglaro sa NBA, may babalikan siya. Mayroon nga siyang team na babalikan dito sa KBL. So sa ngayon, balita'y naghahanda na si Kevin Kembao sa kanyang mga papeles at di kalaunay lilipad na papuntang US upang sumailalim sa training at mag-tryout sa mga NBA teams na posible niyang salihan sa Summer League. At kung titingnan naman sa kahit man sigurong side, win-win situation pa rin naman ito para kay KQ dahil makuha man siya or hindi sa NBA,
ayos lang, at least naka-experience siya. Tapos secured na rin kung tutuusin yung future na dahil sa mga nakaabang pa sa kanya. So sa ngayon pa lang binabati na natin etong ating kababayan na si Kevin Kiambao. So good luck! At dito tayo patungkol sa nabasa nating update sa post ni PBA Insider News na kung saan ay sinasabi rito na I heard that Maverick Ahamnisi might come back next week for Barangay Ginebra. But according to our source, if Ahamnisi can't return in the playoffs, Barangay Ginebra is targeting to sign the recently free agent Nick Demusis for the PBA playoffs. Source, Ginebra Insider. So ganun? May ganun? Nako, yari ang spot ni Vab pag nagkataon. Dahil itong si Nick Demusis, isang mahusay ring player ito. Kumbaga, kung titingnan natin yung laro niya, mala Robert Herndon to na may pagka-athletic. So si Nick Demusis, tulad ng sinasabi rito na nasa free agent list ito or unrestricted free agent list. So hindi na nga po ito nirenew ng Ross after ng kontrata na ito. Pero hindi nangangahulugan kaya hindi ito nirenew ng Ross dahil mahina na ito. Kumbaga, may mas nagpit lang talaga sa sistema ng Ross na kaposisyon niya. So kung sakaling idagdag man ito ng Ginebra, so another scorer ito. Malaki-laki rin naman ang player na to dahil kung tutuusin mo, may taas itong 6'4", 34-year-old at healthy ngayon. So ready nga po, lalo't magpe-playoffs na. So tingnan natin kung matutuloy itong nabanggit gagaya rito. Speaking of scorer, tila hindi pa talaga natatapos ang pagkuha ng TNT ng mga bagong armas. Matapos ang pagkuha sa trade kay Jordan Heading, ito't kumilos na naman. Sa latest post sa social media ng TNT Tropang Giga o Tropang 5G, winelcome na nila ito para sa team. Itong si Mike Nieto, aka Big Mike. So nakuha ng TNT si Mike Nieto after i-release ng Converge Fiber Exercise nito lang Tuesday. So sa nangyayari nga pong pagkuha ng TNT sa nirelease na si Nieto, ipinakita ni Mike Nieto ang pasasalamat niya na nagkaroon siya ng oportunidad or opportunity na mapalahok or mapasama sa TNT camp. Ayon nga sa isang pahayag ni Mike, gagawin niya nga raw ang lahat ng kahit pa sa papaanong paraan ang makakaya niya para makatulong sa team at ibibigay niya ang 100% all the time. Sa mga hindi familiar sa laro nitong si Mike Nieto, ito ngay ang dating key player ng Converge, panahong handle pa ito ni Coach Aldin at maging kay Coach Charles Chu dahil sa pagiging solid contributor nito. So sa pagkakadating nga po ni Mike Nieto sa Tropang 5G, laking tulong nito dahil need ng TNT ng hahalili nga po sa nabutas na pwesto nila Jason Castro and Ray ng Batak dulot nga ng mga iniindang injury. So dito rin sa TNT, muli nga sila din magsasama ng dati niyang teammate sa Converge na si Jordan Heading na siyang nakuha ng TNT mula Converge tungong TNT sa nangyaring one-on-one trade. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.